Dumating ang mga pulis at binalot ng mga sirena ang paligid ng Hacienda de la Soledad habang sinasakay si Ruel sa patrol car. Nakatayo ang tatlo sa labas ng nasusunog na mansyon. Lumapit si Arthur kay Stephanie, ngunit bago pa siya makahawak umatras si Stephanie. "Salamat sa pagliligtas sa amin, Arthur," matigas na sabi ni Stephanie. "Pero tapos na tayo. Ang kasunduan, ang pagpapanggap, lahat kukunin ko si Cyrus at aalis kami." "Mommy," mahinang tawag ni Cyrus. Tila nalilito sa hidwaan ng kanyang mga magulang. "Stephanie, hindi pa tapos ang panganib," babala ni Arthur. "Si Ruel ay tauhan lang. May mas malaking tao sa likod nito. Ang ama mo, hindi pa siya tapos sa'yo. Kaya ko sarili ko at mas kaya kong harapin ang ama ko kaysa harapin ng isang lalaking binuo ang relasyon namin sa isang kasinungalingan," sagot ni Stephanie. Tinalikuran ni Stephanie si Arthur, bitbit ang dokumentong nakuha nila sa vault. Ngunit habang naglalakad siya palayo, narinig niyang mahinang bulong ni Arthur na nagpahinto sa kanyang puso. "Ang pera ni Don Alfonso. Kailanman hindi ko ginasta para sa sarili ko, Stephanie. Tinabi ko yon sa isang trust fund para sa'yo at sa anak natin. Dahil noong gabing yon, hindi lang ikaw ang nawala ng puso. Naiwan ko rin ang sakin sa silid na yon." Hindi lumingon si Stephanie, ngunit ang kanyang mga balikat ay nayanig sa isang tahimik na hikbi. Itinuloy niyang paglalakad patungo sa sasakyan ng naglalayo sa kanila. Iniwan ng bilyonaryong dugo ang nakatayo sa ilalim ng ulan. 3 linggo ang lumipas mula nang maganap ang pagsabog sa Batangas. Ang balita tungkol sa pagbabalik ni Stephanie de la Vega at ang kanyang ugnayan sa makapangyarihang si Arthur Vergara ay naging pangunahing paksa sa lahat ng pahayagan at social media. Ngunit sa likod ng mga lente ng kamera, si Stephanie ay nagluluto ng isang masiding paghihiganti. Sa loob ng isang pribadong suite sa isang 5-star hotel, nakatayo si Stephanie sa harap ng salamin. Suot niyang isang blood red power suit. Ang kanyang mga matay wala ng bahid ng luha na nakita sa ilalim ng ulan nung gabing yun sa mansyon. Ngayon siya isang predator. "Cyrus, handa na bang lahat?" tanong niya sa kanyang anak na kasalukuyang mabilis na nagtatype sa isang serye ng 3 monitors. "The server is ready, Mommy." Sa oras na magsimulang stockholders meeting ng Alcantara de la Vega Merge Group, lahat ng offshore accounts ni Cassandra at ang mga illegal na transaksyon ni Lolo ay mag-a-appear sa main screen. "No one can stop the upload," sagot ni Cyrus na may mapanuring ngiti. "Mabuti. Oras na para ipakilala sa kanila kung anong klaseng De La Vega ang itinapon nila." Ang boardroom ng De La Vega Tower ay puno ng mga matatandang negosyante at mga kurakot na opisyal. Sa kabisera ng lamesa ay nakaupong ama ni Stephanie. Si Don Roberto at sa tabi nito ay si Cassandra, na pilit na nagpapanggap na walang nangyayaring gulo sa kanyang buhay sa kabila ng mga kasong kinakaharap. "Ngayong araw, formal nating pipirmahan ang pagsasanib ng ating mga kumpanya," anunsyo ni Don Roberto. "Wala nang makakapigil sa ating dominasyon sa merkado." Ngunit bago pa madikit ang pluma sa papel, ang malalaking pintuan ng boardroom ay bumukas ng padaskol. Pumasok si Stephanie. Kasunod ang isang kawan ng mga abogado at ng mga pulis mula sa NBI. "Masyado yata kayo nagmamadali, Papa." Ang boses ni Stephanie parang hagupit ng latigo. "Stephanie, anong kalapastangan nito?" sigaw ni Don Roberto habang tumatay at nanginginig sa galit. "Wala ka ng karapatan dito. Tinakwil na kita." "Maling-mali ka, Papa," kalmadong sagot ni Stephanie. Nilapag niyang dokumentong nakuha nila mula sa vault ni Don Alfonso. Ayon sa huling testamento ni Lolo Alfonso, ang lahat ng shares ng pamilyang De La Vega, kasama ng lupang kinatatayuan ng gusaling ito, ay pinamana sa aking anak, si Cyrus. At dahil akong legal guardian niya, ako may huling say sa bawat desisyon dito. Sa madaling salita, you are fired. "Sinungaling," ilin ni Cassandra. "Peke ang dokumentong yan. Guards, ilabas ang babaeng ito." Ngunit walang guard na gumalaw. Sa halip ang malaking screen sa likod ni Don Roberto ay biglang nag-on. Isang serya ng mga dokumentong lumabas. Mga ebidensya ng paglustay ng pondo, pag-iwas sa buwis at ang pinakamatindi, ang video ni Cassandra at Don Roberto na nag-uusap tungkol sa kung paano nila ididispatcha si Stephanie noong gabi ng kasal para makuhang mana nito. Hindi lang si Cassandra ang nagtraidor sa akin. Hinarap ni Stephanie ang kanyang ama. "Ikaw rin, Papa. Pinanood mong sirain ang sarili mong anak para lang sa pera. Ngayon, panoorin mo mawala sa iyong lahat.
Nagsimulang magkagulo ang mga stockholders. Ang mga pulis ay lumapit sa binasahan ng warrant of arrest si Cassandra para sa kasong falsification of documents at attempted murder. Si Don Roberto naman ay tila inatake sa puso habang nakikita ang kanyang imperyo na nagigiba. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Stephanie isang matangkad na figurong nakasandal sa pinto ng boardroom. Si Arthur Vergara, nakasuot ng all-black suit. Ang kanyang braso may benda pa rin mula sa pagsabog. Hindi siya nagsalita. Pinapanood niya lang si Stephanie mula sa malayo. Ang kanyang mga matay puno ng paghanga. At lungkot, alam niyang ito ang tagumpay na hinahangad ni Stephanie. Ngunit alam din niyang habang lumalakas ang babae, lalong lumalayo yung distansya nito sa kanya. Nang matapos ang pag-aresto, lumapit si Arthur. Tapos na, Stephanie, nakuha mo ng hustisya mo. Hindi pa, Arthur, sagot ni Stephanie. Hindi tumitingin sa mga mata nito. Nagsisimula pa lang akong linisin ng dumi na iniwan nila. At kasama ka sa dumi na kailangan kong pag-isipan kung itatapon ko rin o hindi. Ngumiti ng mapait si Arthur. Tanggap ko kung anong haatol mo sa akin, pero bago ka magdesisyon, kailangan mong malaman. Ang video na lumabas kanina, hindi lang si Cyrus ang nag-upload niyan. I gave him the encryption keys to your father's private server. I've been gathering those evidences for 5 years, Stephanie. Naghihintay lang ako ng tamang oras para ibigay sa yung sandata. Natigilan si Stephanie. Bakit? Bakit mo ginawa yun kung bayad ka ni Lolo? Dahil ang proteksyong pinangako ko kay Don Alfonso ay natapos nung gabing umalis ka. Ang proteksyong ginawa ko ngayon ay dahil yun ang nararapat para sa babaeng mahal ko. Bago pa makasagot si Stephanie, isang malakas na alarm ang tumunog mula sa tablet ni Cyrus. Mommy, Daddy, we have a problem, sigaw ni Cyrus mula sa labas ng boardroom. Si Tito Ruel, nakatakas siya sa ospital at may nag-iwan ng message sa system ko. The son pays for the mother's sin. He's coming for me. Ang kulay sa mukha ni Stephanie at Arthur ay sabay na naglaho. Ang tagumpay nila'y panandalian lamang dahil ang tunay ni demonyo ay nakawala na sa hawla. Ang katahimikang bumalot sa boardroom pagkatapos ng pag-aresto kina Cassandra ay biglang napunit ng isang matinis sa tunog mula sa tablet ni Cyrus. Ang bawat beep ay tila pintig ng pusong malapit ng tumigil. Ang mukha ni Stephanie na kanina lang ay puno ng tagumpay ay naging kasing puti ng abo. Cyrus, nasan ka? Sigaw ni Stephanie habang tumatakbo palabas ng silid. Mommy, nasa lobby ako. May mga lalaki nakamaskara. Ang boses ng bata ay naputol ng isang malakas na kalabog at tunog ng nabasag na salamin. Pagkatapos ay katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Cyrus! Halos mapunit ang lalamunan ni Stephanie sa pagsigaw. Hindi na nagkasaya ng oras si Arthur. Team Alpha, lockdown all exits. Ngayon din. Mabilis niyang utos sa kanyang radyo. Ang kanyang aura ay nagbago, wala nang malungkot na bilyonaryo. Ang lumitaw ay ang malupit na Arthur Vergara na handang pumatay para sa kanyang dugo. Pagdating nila sa lobby, sinalubong sila ng kaguluhan. Ang mga gwardya ng gusali nakahandusay sa sahig, tila pinatumba ng mga profesional. Ang malaking glass door ay wasak. Sa labas, isang itim na van ang humarurot palayo. Hindi ito maaari. Nangihinang napasandal si Stephanie sa pader. Kinuha nilang anak ko, Arthur. Ang anak natin. Hinawakan ni Arthur ang balikat ni Stephanie, mahigpit at mariin. Makinig ka sa akin, Stephanie. Hindi ko hayaan na may mangyaring masama kay Cyrus. Sinusumpa ko sa'yo, ibabalik ko siya. Hindi nang sinabi mo ng gabing yon, asik ni Stephanie. Ang galit ay humahalo sa desperasyon. Lagi kang nangangako pero lagi kaming napapahamak. Wala tayong oras para sa siyan. Sigaw ni Arthur na nagpatahimik kay Stephanie. Si Ruel ay isang psychopath na wala nang mawawala. Gagamitin niya si Cyrus para makuha ang access code sa trust fund na binuksan ni Don Alfonso. Meron tayong tracker sa relo ni Cyrus. Tara, sumakay sila sa mabilis sports car ni Arthur. Habang humaharurot sila sa gitna ng trapiko ng Maynila, binuksan ni Arthur ang isang holographic map sa dashboard. Ang pulang tuldok na kumakatawan kay Cyrus ay mabilis na gumagalaw patungo sa lumang port area. Bakit doon? Tanong ni Stephanie habang mahigpit na nakahawak sa seatbelt. Maraming abandonadong warehouse doon. Madaling magtago at madaling tumakas gamit ang barko, paliwanag ni Arthur. Biglang nagring ang telepono ni Arthur, isang hindi kilalang numero. Naka-loudspeaker to. Vergara, De La Vega, kumustang pakiramdam na mawalan ng pinakamahalagang kayamanan? Ang boses ni Ruel ay puno ng baliw na halakhak. Napakatalino ng batang ito. Sinubukan niya akong ihak habang nasa loob ng van.
Sayang, masyadong maliit ang kanyang mga kamay para sa laro ng mga matatanda. Ruel, saktan mo na ako. Patayin mo na ako. Huwag lang ang anak ko. Hikbi ni Stephanie. Huwag kang mag-alala, Stephanie. Buhay pa ang susi. Pero kung gusto niyo na siyang makitang buo, pumunta kayo sa Warehouse 7, mag-isa. Walang pulis, walang bodyguard. Sa oras na makakita ko ng kahit na isang asul na uniform, sasabog ang batang ito kasamang buong gusali. Naputol ang linya pagdating nila sa madilim na mabahong pantalan, ang hangin na amoy kalawang at alat ng dagat. Ang Warehouse 7 ay isang dambuhalang istruktura na tila isang kabaong nagawa sa yero. Dito ka lang, utos ni Arthur habang nagkakasa ng kanyang baril. Hindi ako papayag. Anak kong nandoon, ani Stephanie. Stephanie, makinig ka. Si Ruel ay nakatutok sa atensyon sa akin. Ikaw ang kailangang humanap ng ibang paraan para makapasok. Gamitin mong blueprint na pinadala ni Cyrus sa cloud bago siya nawalan ng signal. Tumingin si Stephanie sa kanyang phone. Meron ngang huling mensahe si Cyrus. Isang map ng ventilation system ng warehouse. Kahit na sa gitna ng panganib, nagawa pa rin ng bata na mag-isip ng paraan. Pumasok si Arthur sa main door. Nakataas sa mga kamay. Ang baril ay nasa likod ng kanyang bewang. Samantalang si Stephanie gumapang patungo sa likod sa isang maliit na lagusan ng hangin. Sa loob ng warehouse, nakatali si Cyrus sa isang silya sa gitna ng isang bilog na puno ng mga pasabog. Ang mukha ng bata ay may pasa, ngunit ang kanyang mga matay na natiling matapang. "Dad, don't come closer. It's a pressure plate," sigaw ni Cyrus. Lumabas si Ruel mula sa dilim, may hawak na remote control. "Napakagandang pamilya, nakakaantig ng puso, Arthur. Ibigay mo sa akin ang encryption key ng trust fund at hayaan ko kayo na magpaalam sa isa't isa bago ko kayo pasabugin. Ibigay mong bata, Ruel. Ang pera nasa account na at handa nang ilipat. Isang pindot ko lang sa'yo ng bilyon-bilyon," sabi ni Arthur, dahan-dahang lumalapit. "Huwag mo akong ituring na tanga. Alam ko may tracker ka," sigaw ni Ruel at tinutok ang baril kay Cyrus. Sa sandaling yun, mula sa itaas ng ventilation duct, may bumagsak sa isang mabigat na bagay. Isang fire extinguisher. Tumama to sa balikat ni Ruel, dahilan upang mabitawan niyang remote. "Ngayon na!" sigaw ni Stephanie mula sa itaas. Mabilis na kumilos si Arthur, sinugod niya si Ruel at nagpalitan sila ng suntok. Ang bawat tama ay may kasamang tunog na mababali na buto, samantalang si Stephanie bumaba mula sa dock at patakbong lumapit kay Cyrus. "Baby, don't move. Mommy is here," nanginginig na sabi ni Stephanie habang sinusuring maigi ang mga wire. "Mommy, ang blue wire. Ikat mo ang blue wire. I already bypassed the thermal sensor," bulong ni Cyrus. Ang boses ay mahina na. Sa labas ng bilog, ang labanan ni Arthur at Ruel ay naging madugo. Nahablot ni Ruel ang isang piraso ng matalim na bakal at sinaksak ito sa tagiliran ni Arthur. Napasigaw si Arthur, ngunit hindi siya tumigil. Gamit ang natitirang lakas, binuhat niya si Ruel at pinalibag sa isang tumpok ng mga matutulis na kagamitan. Ang katahimikan ay bumalik. Si Ruel ay hindi na gumalaw. Hinihingal na lumapit si Arthur sa mag-ina. Ayos lang ba kayo?" tanong niya habang hawak ang kanyang dumadanak na sugat. "Nakuha namin, Arthur. Ligtas na si Cyrus," iyak ni Stephanie habang yakap ang bata. Ngunit biglang nalaki ang mga mata ni Cyrus habang nakatingin sa control panel na hawak pa rin si Ruel. Ang timer ay hindi huminto. "Hindi to kay Ruel. May ibang nagkokontrol ng bomba," sigaw ni Cyrus. Mula sa mga speaker ng warehouse, isang boses ng babaeng narinig. Isang boses na kilalang kilala nila. Isang boses na dapat ay nasa loob na ng kulungan. "Akala nyo ba ganun lang kadali yun? Kung hindi ako magiging masaya, walang pamilyang mananatiling buo." Ang boses ni Cassandra. "Goodbye, Stephanie. Sa impyerno tayo magkita." Sa isang desperadong hakbang, binuhat ni Arthur sina Stephanie at Cyrus at persahan silang inihagis sa isang makapal na steering container sa gilid bago siya tumalon papasok at isinarang pinto. Ang mundo'y naging isang nakakabinging ugong. Sa loob ng makipot na steel container, ang amoy ng sunog ng pintura at mainit na bakal ay halos hindi makahinga. Si Stephanie ay dahan-dahang nagkamalay. Ang kanyang paningin ay malabot, ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila tinutusok ng libo-libong karayom. "Cyrus," ang kanyang tinig ay tuyot at galing sa kailaliman ng kanyang lalamunan. "Mommy, nandito ako." Isang mahinang sagot mula sa dilim. Naramdaman ni Stephanie ang maliit na kamay ng kanyang anak na humahawak sa kanyang pisngi. Ang bata ay nanginginig, ngunit buhay. Nang luminaw ang paningin ni Stephanie, ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang puso.
Nakadapa si Arthur sa tapat ng pinto ng container. Siyang nagsilbing kalasag nila. Ang kanyang likuran ay puno ng mga tama ng sharpnail at ang kanyang puting polo ay halos maging kulay itim na dahil sa dugo at usok. Arthur, gising! Arthur! Huwag kang bibitiw! Tili ni Stephanie, hinila niyang lalaki at inihilig sa kanyang kandungan. Ang katawan ni Arthur ay malamig. Ang paghinga nito ay mababaw at putol-putol. Stephanie, bulong ni Arthur, ang kanyang mga matay bahagyang bumukas. Ang bata, si Cyrus. Ayos lang ako, Dad, hikbi ni Cyrus. Sa unang pagkakataon, hindi na loko higante ang tawag niya dito. Tinawag niya itong Dad na may tunay na pagkilala. Ngumiti ng bahagya si Arthur, isang mapait na ngiti na puno ng sakripisyo. Mabuti, mabuti. Sa labas ng container narinig nilang tunog ng papalapit ng mga hakbang. Ang kalabog ng mga sapatos sa semento ay tila martilyo ng kamatayan. Inasahan ni Stephanie ng mga bombero o pulis ang darating. Ngunit ang narinig niyang boses ay nagpataas ng balahibo sa kanyang buong katawan. Sayang, akala ko magiging abon na kayong lahat. Ang boses ni Cassandra ay puno ng sarkasmo at puot. Pilit na tumayo si Stephanie at sumilip sa maliit na siwang ng pinto ng container. Doon, nakatayo si Cassandra sa gitna ng naglalagablab na warehouse. Hindi na itong marangal na socialite. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nalilisik at may hawak siyang baril na may silencer. Sa tabi niya ay dalawang lalaki na ka-uniform ng pulis. Ngunit alam ni Stephanie na ito'y mga bayarang tauhan. Paano ka nakalabas? Dapat nasa loob ka ng rehas, sigaw ni Stephanie mula sa loob. Pera, Stephanie. Ang pera na pinagkait mo sa akin ay ang siya ring nagbukas ng pinto sa selda ko. Halakak ni Cassandra. At ang ama mo, ang dakilang si Don Roberto, siya mismo nag-utos sa tapusin ang gulo na ito. Mas gusto niyang mamatay ang sarili niyang anak at apo, kaysa makitang bumagsak ang kanyang pangalan sa kahihiyan. Nanlamig si Stephanie, ang sarili niyang ama, ang nagpondo sa pagtakas ng babaeng sumira sa kanya. Mommy, give me your phone, bulong ni Cyrus. The signal is back. I need to bypass the security of the building's main gate so the authorities can enter. The jammers are gone after the explosion. Habang pilit na kinakausap ni Stephanie si Cassandra para bigyan ng oras ang anak, ang bata ay mabilis na nagtatype. Ang kanyang maliit na daliri tila sumasayaw sa screen. Cassandra, kunin mo ng lahat. Ang shares, ang pera, ang trust fund. Ibigay mo lang ang gamot para kay Arthur. Mamamatay siya. Pagmamakaawa ni Stephanie. Mamamatay talaga siya, Stephanie, at isasama ka niya. Pagkatapos nito, ako na magiging tanging tagapagmana ng pamilyang De La Vega bilang matapat na kaibigang nag-alaga sa naiwang yaman, sabi ni Cassandra habang tinututok ang baril sa pinto ng container. Tapos na ang laro? Ngunit bago pa makakalabit si Cassandra ng baril, isang malakas na sirena ang umalingaw sa labas. Ang mga search and rescue helicopters ng Vergara Group ay biglang sumulpot mula sa madilim na langit. Target lock. Drop your weapons. Ang boses mula sa megaphone ng helicopter ay umanig sa buong pantalan. Nagpanik ang mga tauhan ni Cassandra. Mom, kailangan na nating umalis. Nandito na mga special forces ni Vergara. Hindi ako aalis nang hindi sila patay, sigaw ni Cassandra. Binaril niyang lock ng container, ngunit dahil sa kapal ng bakal, tumalbog lamang ang bala. Sa loob ginamit ni Arthur ang natitirang lakas niya. Stephanie, ang dulo ng container. May emergency lever dyan. Hilahin mo, itutulak nitong pinto palabas. Sama-samang hinila ni na Stephanie at Cyrus ang lever. Sa isang malakas na bang, tumalsik ang pinto ng container. Diretsong tumama kay Cassandra na naging sanhi ng pagkakatalsik nito sa isang tumpok ng mga nasusunog na kahoy. Ah! Ang tili ni Cassandra ay umalingaw-ngaw habang dinadaplis ng apoy ang kanyang suot na mamahaling damit. Mabilis na lumabas si Stephanie, bitbit si Cyrus, habang ang mga medical team ay pumasok na sa loob para kunin si Arthur. Nakita ni Stephanie si Cassandra na pilit na gumagapang. Ang mukha ay puno ng sugat at sunog. Lumapit si Stephanie sa babaeng dati niyang tinuring na kapatid. Wala siyang baril, wala siyang armas. Tangi ang kanyang mga mata na puno ng puot at awa. 5 taon kitang kinatakutan, Cassandra, sabi ni Stephanie na may malamig na tinig. Pero tignan mo sarili mo ngayon. Wala kang pinagkaiba sa abong inaapakan ko. Ang apoy na sinimulan mong sirain, lalamon sa'yo. Sinakay si Arthur sa stretcher. Ang kanyang mukha'y maputla at ang dugo ay patuloy na umaagos. Hinawakan ni Stephanie ang kanyang kamay habang papasok sila sa helicopter. Stay with me, Arthur. Please.
Huwag mong iwanan ang anak natin. Huwag mo kong iiwan, hikbi ni Stephanie. Ay, I'm not going anywhere, mahinang sagot ni Arthur bago siya tuluyang mawalan ng malay. Habang lumilipad ang helicopter palayo sa naglalagablab na warehouse, nakating si Stephanie sa ibaba. Nakita niyang pagdakip ng mga pulis kay Cassandra at sa kanyang sariling ama na sinubukang tumakas gamit ang isang pribadong yate. Ang lahat ay tapos na. Ang mga higante ay bumagsak na, ngunit habang tinitignan niyang dugoang si Arthur, alam ni Stephanie ng tunay na laban ay hindi pa tapos. Ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagliligtas sa taong nagbigay sa kanya ng dahilan para muling magtiwala.